Mga kasama, sa kaugnay pa ring balita, Department of Budget and Management wala pang listahan ng mga kontraktor na posibleng ilagay sa blacklist. Dilan pa rin sa mga tinaguriang ghost projects. Kasama mo sa balita, Rajuman Jai Ruz, Peña, Florida. Jai. RNN Live Report. Hindi pa nga hawak ng Department of Budget and Management ang listahan ng mga kontraktor na posibleng ma-blacklist dahil sa mga palpak at ghost projects. Ayon kay Budget Secretary Mina Pangandaman, nasa DPWH pa ang naturang listahan na nangunguna ngayon sa investigasyon kaugnay ng mga kapalpakan sa ilang proyekto, partikular ang flood control projects ng pamahalaan. Sabi ni Pangandaman, maaaring ilagay sa blacklist sa mga kontraktor na sangkot sa anomalya alinsunod sa New Government Procurement Act. Kabilang sa maaaring magsampa ng kaso mga implementing agencies gaya ng DPWH, DepDev at COA kung mapapatunayang may naging paglabaga. Naniniwala naman ang kalihim na aksyonan ito ng DPWH. Meron yan sa New Government Procurement Act. Yung implementing agency ang kayang mag-blacklist ng mga contractors nila. Malinaw po dyan, may proseso yan kung paano mag-blacklist. So, pag hindi sila nagpa-perform, pag substandard yung project nila, pag yun, ganon. Pwede yan. Siyempre, kita naman siguro natin. So, I'm sure si Sec Manny Bolnoan will already act on it. Samantala, kanina ng formal na ilunsad ng DBM ang 2024 Agency Performance Review Report na tinawag na Budget ng Bayan Monitor. Sakop ng report ang pagsusuri sa performance ng mga ahensya ng gobyerno, constitutional commissions, state universities and colleges at iba pang executive offices. Layo nitong alamin kung paano ginastos ang pondong inilaan para sa kanila at kung naipapatupad na maayos ang mga proyekto. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjay Ruz, Peña, Florida, Tatak RMN.